Kagulat World. Alam nyo, minsan may mga balita na parang simpleng achievement lang sa umpisa. Pero habang mas iniintindi mo, dun mo realize na historic pala talaga. At ito na nga iyon. Dahil officially, ang ating pambato na si Alexandra Ayala ay kabilang na ngayon sa prestigious Forbes Asia 30 Under 30 list para sa 2026. Isipin nyo yun ha. Forbes, isa sa pinakamalalaking global business at culture publications sa buong mundo. Hindi ito simpleng athlete ranking. Ito yung klase ng listahan na para sa mga young people na literal na nagbabago ng industriya, kultura at influence sa buong Asia. At dito lalong nakakagulat, hindi lang basta tennis player ang tingin nila kay Alex Ayala ngayon. Ang tingin nila sa kanya, isa ng movement, isa ng bagong mukha ng Asian sports, isa ng global Filipino icon. At honestly, parang mabilis mangyari lahat. Pero kapag binalikan natin ang journey ni Alex, marerealize mo na matagal na pala itong binubuo. From being a young Filipina kid training sa Rafa Nadal Academy sa Spain, hanggang sa pagiging giant slayer sa WTA Tour, hanggang sa pagpasok sa top 30 rankings. At ngayon nga, Forbes 30 Under 30 Asia. Parang pelikula. At ang mas matindi pa rito, hindi lang Pilipinas ang napapansin si Alex ngayon. Pati international media, brands, tennis analysts at global fans. Nakatutok na talaga sa kanya. Sa katunayan, may Forbes feature pa nga na nagsasabing pwedeng maging next global trailblazer si Alex Ayala sa tennis world. Grabe. At dito nagsisimula ang totoong tanong. Hanggang saan talaga kayang dalhin ni Alex Ayala ang pangalan ng Pilipinas? Kung tutuusin, hindi naman overnight nangyari ang pagangat ni Alex Ayala. Pero aminin natin, yung 2025 Miami Open run niya talaga ang naging turning point ng lahat. Doon nagulat ang buong mundo. Imagine this. Isang batang Filipina na ranked outside the global elite noon. Tapos biglang tinalo ang mga biggest names sa women's tennis. Natalo niya sina Madison Keys at mismong si Iga Swiatek, isa sa pinakamalakas na players ng generation na ito. At pagkatapos noon, parang sumabog ang pangalan ni Alex internationally. Biglang dumami ang interviews, biglang dumami ang endorsements, biglang dumami ang fans sa bawat tournament. Sa Dubai, Doha, Miami, may mga Pilipinong umiiyak sa crowd. May mga foreigners na nagsisimulang maging fans niya. At ayon mismo sa Forbes feature, kahit saan daw maglaro si Alex ngayon, napapansin na yung Alexandra Ayala effect. At dito sobrang interesting, kasi hindi lang winning tennis matches ang ginagawa ni Alex. Nagiging cultural symbol siya. Ayon pa sa Forbes, ang success ni Alex ay more than athletic. It's symbolic, social, and marketable. Ibig sabihin, lumalagpas na sa sports ang impact niya. At totoo naman, dati, kapag sinabing global tennis powerhouse, hindi mo maisip agad ang Pilipinas. Pero ngayon, kapag may major WTA tournament, may mga commentators na nagtatanong tungkol sa Filipino. Tungkol sa tennis growth sa bansa, tungkol kay Alex Ayala, ibang level iyon at mas lalo pang naging historic ang 2026 season niya. Dahil nitong March 2026, officially umakyat si Alex sa world number 29, making her the highest-ranked Filipina tennis player in WTA history. Top 30 in the world. Isipin ninyo yon. Sa buong planeta, isa siya sa pinakamagaling na babae sa tennis. At hindi lang yon. Nakapag-upset siya ng multiple top 10 players. Nakapag-quarterfinals sa major tournaments. Nakapag-establish siya bilang tunay na threat sa WTA Tour. Hindi na siya cute underdog story lang. Legit contender na siya ngayon. At habang lumalaki ang pangalan niya sa tennis, mas lalo namang lumalaki ang influence niya outside the court. Brands are chasing her, media wants her, Asia is watching her. Kaya honestly, hindi na shocking na mapasama siya sa Forbes 30 Under 30. Ang shocking talaga, baka simula pa lang ito. Kapag nagkaroon pa siya ng breakthrough sa isang Grand Slam, kahit semifinals lang o finals appearance, pwedeng literal na sumabog ang popularity niya globally. Posibleng maging household name siya hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. At kapag nangyari yon, maaring mabago rin ang sports culture dito sa bansa. Dahil sa unang pagkakataon, baka mas maraming batang Pilipino ang mangarap maging tennis player kaysa dati. Mas maraming parents ang mag-invest sa tennis. Mas maraming academies ang mabuo. Yun ang totoong impact ng isang global superstar. Hindi lang medals o ranking points, kundi pagbubukas ng bagong posibilidad para sa susunod na generation. At alam nyo kung ano ang pinakadelikado rito para sa buong tennis world. Si Alex Ayala parang hindi pa full form. Oo,
Kasi kahit sobrang dami na niyang achievements ngayon, marami pa ring analysts ang nagsasabing malaki pa raw ang pwede niyang i-improve. Ang surf niya, consistency niya, at physical strength, yun pa raw ang mga areas na pwede pang lumakas. Ibig sabihin, potentially, hindi pa natin nakikita ang final version ni Alex Ayala. At yan ang nakakatakot para sa kalaban. Dahil kapag nag-click palalo ang game niya, pwedeng mas mataas pa ang maabot niya kaysa sa top 30, posibleng top 20, posibleng top 10. At oo, posibleng Grand Slam contender. Hindi na imposible yun ngayon. At isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sobrang laki ng appeal ni Alex globally, yung personality niya, very calm, very grounded, very relatable. Hindi siya yung maingay na superstar. Pero may aura siya na gustong suportahan ng mga. Kaya nga kinumpara pa siya ng ilang observers kay Li Na, ang Chinese tennis legend na literal na nagpabago ng tennis popularity sa Asia. At kapag narinig mo yun bilang Pilipino, goosebumps talaga. Dahil ibig sabihin, hindi na lang local inspiration si Alex. Asian icon trajectory na ito. At habang nangyari lahat ng ito, sunod-sunod din ang recognition niya. Naging PSA Athlete of the Year siya alongside Carlos Yulo. Naging major face siya ng international and local brands. At ngayon nga, officially kasama na siya sa Forbes Asia 30 Under 30 Class of 2026. Kasama ang iba pang influential young Asians. Pero para sa akin, may mas malalim pang ibig sabihin ito. Kasi noong mga nakaraang dekada, parang sanay tayong mga Pilipino na supporting role lang sa global sports conversations. Kapag tennis, Europe. Kapag basketball, US. Kapag football, Latin America. Pero ngayon, may Filipina athlete tayong kayang mag-trend internationally ng hindi novelty act, kundi dahil world-class talaga siya. At malaking bagay iyon sa confidence ng buong bansa. Dahil habang nananalo si Alex, mas maraming batang Pilipino ang naniniwalang posible pala. Posibleng maging global athlete. Posibleng maging elite. Posibleng sumabay sa mundo. At yun minsan ang pinakamalaking epekto ng isang superstar. Hindi lang trophies, kundi pagbabago ng mindset ng isang buong generation. Kaya na yung official ng kabilang si Alex Ayala sa Forbes Asia 30 Under 30. Parang confirmation na ito ng isang bagay na matagal na nating nararamdaman. Hindi na future star si Alex. Isa na siyang tunay na global sports figure. At ang pinaka-exciting dito, 21 years old pa lang siya. Napakarami pang pwedeng mangyari. Napakarami pang tournaments. Napakarami pang records na pwedeng mabasag. Pero kahit anong mangyari sa susunod, historic na agad ang nagawa niya para sa Pilipinas. Dahil sa unang pagkakataon sa modern tennis era, may Filipina tayong hindi lang nakipagsabayan sa mundo, kundi kinikilala na mismo ng mundo bilang isa sa pinakamalalaking young names sa Asia. At baka nga tama ang sinasabi ng international media, na ang Alexandra Ayala effect ay simula pa lang.